presence of God, to hear His word and receive His grace. Christ calls us to be His table of love, where we are nourished, forgiven, and made one. Let us stand as we sing the opening hymn. Holy, holy, holy.
nga langit nun, dalaygon ikaw, Diyos, sa mga kinabuhi, sa padayon, nimong paguban ka namo, ni nga adlaw. Salamat sa imong sa kahigayunan nga kami nagkipagdugtong kanimo pinaagi sa among pagsimba. O gipangayon namo ang imong presensya nga mao'y magpatiwala kanamo diha sa among pagdungog sa mga mensahe pinaagi sa pulong, sa awit, o bisan sa among mga pangamuyo diha sa matag usa kanamo o Dios. Salamat sa imong gugma nga kanunay mo'y nagabugkos kanamo aron magpadayon ang kalinaw sa matag usa. Kini among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Call to confession. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. But if we confess our sins, God is faithful and just. He will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1, chapter 8 and 9. In humility and faith, let us confess our sins to God. Our Almighty God, our Heavenly Father, who of His great mercy has promised forgiveness of sins to all who with hearty repentance and through faith turn to Him, have mercy on you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness, and keep you in eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Loving kindness, Jesus, stay my soul in mercy to reclaim, and from the depths of sin and shame, your grace lifted me from sinking sun
over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. His banner over me is love. I love you, you love me. His banner over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. I love you and you love me. His banner over me is love. His banner over me is love. May buntag, excuse me, may buntag datong tanan. O, nagpaabot pa ta sa uban, no? Oo, kay nindot pa man igitikong katulog kay tugnaw ang panahon. O, daghan pa ang coming. Salamat sa Ginoo, nindot raman pod kung tugnaw, no? Kay sa igang kaayo. Good morning, and malipayon kita, kay niya kita'y pipila ka mga musimba. Sugod karon, kaubanan, uban ka nato ning kabuntagon, and I pray na sa umabot pod nga mga Sundays niya sila uban ka nato. Okay, you're very much welcome. Ang pamilya, Mr. and Mrs. Alfonso and Evelyn Estrada from Pagatpatan, uban sa ilang mga apo na sila diha. Oo. Kaila kani sa atong kagawad Rivero, si Edgar. Oo. Pamilya kani sila, og niya ilang mga apo, si Janelle Rose, Isabar, si Marian Rose Isabar, si Alfonso Jan, o si J.M. Jesus Estrada. O usab ni apod si Cheney Huwagpaw gikan sa Lanuza, naapod sila diha sa likod. A warm Christian welcome to all of you. Og salamat sa inyong pagsimba uban kanamo. Og sa umabot pod nga mga Domingo, among gilook forward to nga naabsab kamo padayon. Ug salamat kaayo, Igsoon Edgar Rivero. Ug sa tanan nga, kita tanan nga ni akaron, salamat sa Ginoo siyang panalangin sa dugang nga mga adlaw sa atong mga kinabuhi. Ato di ayong pahibalo ug pahisubo padayon sa banay sa mga Sanchez sa ubanan ni Kuya Royce Turalba Sanchez dito sa atong Ginoo adtong January 28 Wednesday at 1:20 in the afternoon, og ang karong alas 2 ang funeral service pagahimuon dinhi sa church, og ang interment will follow at San Vicente Memorial Park, Libertad. Pasubo padayon sa panimalay ni Kuya Roy Turalba Sanchez. Salamat sa kinabuhi ni Kuya Roy niini nga iglesia nga nahimo nga maalagaron og malahotayon og kanang faithful nga magtutuo og alagad sa atong Dios. Apil usab sa atong liturgy before the last hymn, ang atong present sa budget 2026-2027. Kung naa ka mo'y mga comments or mga pangutana, himuon ka na unya during the presentation of our budget. Padayon ato ang mga Bible studies o mga Sunday schools, a youth, mo resume ragyod ang inyong Sunday school. And we continue to pray for volunteers, Sunday school teachers,
in the church and outside the church. Padayon ang atong Sunday School every afternoon sa Santis. Og salamat daghan na ang mga bata nga nag-apil ani with Teacher Eden Taliedo. Og giahwag usab ang alumni sa Newman Bible Academy. Makauban kamo, maka-assist kamo kang Teacher Eden every Sunday afternoon at 2 p.m. sa Santis. Og maura ang atong pahinomdom karon. Og ang atong mga birthday celebrators na adiri sa atong bulletin and other nga ato ang pahinomdom na adiri sa atong bulletin. Labi na sa atong na-assignment sa atong midweek prayer meeting and for next Sunday's worship. Good morning and God bless us all. Atong andamon ang atong mga kasing-kasing o una-una alang sa community prayer. Magampo ta. Labing balaan nga Dios, among amahan sa langit. Nagakalipay kami sa pagdaig kanimo sa imong kamaayo. Nagadaig kami kanimo sa imong pagkamatinud-anon. Samtang kami dinguha sa pag-usab sa among kaugalingon apan amo lamang gyud gisalig ang imong grasya nga nagadumala kanamo. Ang imong gugma malungtaron, nagapalibot kanamo, nagahatag kanamo sa maayong panahon, sa kadasig ug kalipay, ug busa, nagahiusa kami sa among pagsimba, sa pagpasidungog kanimo, sa pulong, ug sa kamatuoran. Mao'y among tinguha nga among ibatian ang imong pulong nga pagdadon sa among pastor, Pastor J. Michael Katubig. Ug lakip sa among kalipay o among Dios, ang among mga igsoon nga nagaduyog sa pagsimba kanamo dito sa ilang mga panimalay, nagasunod sa Facebook live streaming. Padayon kami Ginoo nga nagahiusa bisan ng among pagbati miduyog ngadto sa kalipay sa among mga kaigsuonan nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw ug niining simanahuna. Si Louis John Langges, si Reverend Elias Ilyar, si Miriam Babia, Russell J. Wayan, Josie P. Di Galicia, o aduna patingali uban o among Dios nga among nataligaman, mo'y among kalipay Ginoo nga niining membership renewal month ang among mga igsoon renew usab sa pag-fill up sa among mga membership forms o amo sab maila-ila o mailhan ng among mga kaigsunan sa ilang mga kalampusan o mga kadaugan. Lakip na sa mga nagsaulog sa adlawng anibersaryo sila Mr. and Mrs. Kenneth and Ada June Hormeliada, Mr. and Mrs. Binhor and Dilian Rivero. Among kalipay Ginoo nga magahimsog kanunay ang ilang mga panglawas, ang katamis sa ilang mga pagbati sa pagdagan sa kapanahunan ug pagdaghan usab sa ilang mga anak. Musanay ang imong katawhan o among Dios, ilabi na diha sa imong mga anak nga among mga igsoon espiritual
Padayon ang among pag-ampo, Ginoo, nga ang among pagduyog sa panimalay nga gibiyaan ni Brother Roy Toralba Sanchez. Kau Ginoo magalig-on kanila, magahatag kanila Ginoo kanunay sa imong presensya, magahupay sa ilang mga kagulanan. Lakip na kanamo Ginoo kay amo manusab gibati ang kakulangon samtang si Kuya Roy padayon nga magasaulog dito sa imong himaya. Kami usab magatinguha sa pagsunod sa maayong ligasiya sa iyang pagkinabuhi kaniadtong siya kauban panamo. Mugiampo nga maayo unta ang panahon unyang hapon sa among pagdumala sa interment dito sa San Vicente Memorial Park, Bangkasi, Butuan City. O padayon usab ang among pag-ampo Ginoo sa among mga igsuon nga adunay mga kakulian, mga abanteng pangidaron o bisan pa diha sa mga emotional stress. Among gidala pag-ampo, Lord, si Joshua Bisiro sa iyang kabatan-on Ginoo o kadaghan sa iyang mga atinan nga mga contest sa sipa takraw, sa pagmaestro sa tunghaan publiko, pagdumala sa iyang panimalay ug uban pa diha sa komunidad. Iyang gibati Ginoo nga adunay pagpanghubag sa iyang mga lymph nodes. Among giampo siya Ginoo nga sa imong milagro mahupay ang iyang gibati, mawala ang stress sa iyang pagkinabuhi. Lakip sa among mapag-ampo Ginoo si Georgian Arlan Umboy, Roland Mero, Felicidad Batitang Udango, Mario Rara, Lourdes Basalo, Idna Arisa, John Mungado, Ruth Calo, Steve Paronda, Urbano Lagrama Jr., Richel Jen Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Saldivar, Rolando Totong Bisiro, og tingali aduna pay mga igsuon nga kauban banamo sila karon sa pagsimba o ato aba sa ilang mga panimalay o asa man sila nga aduna ilang mga balatian apan wala namo mataligam-i. Mayamong pagbati Ginoo nga ikaw wala malimot kanila, nagahikap kanila, nagadugang sa kainit sa ilang pagkinabuhi uban sa pagbaton sa kalinaw ug paglaom nga ang imong grasya ug kaluoy nagadumala kanila. Padayon ang among pag-ampo o among Dios alang sa pagpasalamat nga imong gitubag ang among mga pag-ampo nga mahimo kaming partners sa Operation Christmas Child Samaritan Purse, ang pagdumala sa mga kabataan pinaagi sa partnership sa mga kabataan usab gikan sa Estados Unidos o ang mga material aron o among Ginoo dili lamang madawat nila ang mga pisikal nga mga regalo kundi ang espirituhanon nga pagmatuto nga imo usab piyal sa among mga magtutudlo ilabi na kang Eden ug sa among mga elders Ginoo nga nagpadayon ang ilang kadasig sa pag matuto sa mga kabataan dito sa Santis, sa Obrero ug ang mga elderlies nga si Ma'am Jocelyn Malasarte, si Helen Ligan ug Mr. and Mrs. Ernesto Batitang ug uban pa nga mga kaigsunan nga tinabangay
pinaagi sa ilang panahon ug talento, resources, aron ang mga hamtong diya sa ilang pangidaron magamalipayon o adunay fellowship nga Kristohanon. Padayon ang among pagampo Ginoo nga among makinabuhi ang imong tinguha pagtawag kanamo ingon nga mga evangelical nga iglesia. Suma sa imong pagpadangat sa mga misyonaryo nining dapit sa Butuan City o hangtod karon nagatinguha kami Ginoo nga ang simbahan mubalik sa iyang culture, religious heritage, ang iyang pamaagi sa pagsangyaw sa mayong balita ug bisan pa pag-exercise sa local autonomy ingon nga mao ang locus of mission. Naot o among Ginoo nga sa umaabot nga ting assembly sa mga komperensya sa General Assembly ug uban pa nga mga katiguman mo daog gayud o among Ginoo ang original nga panaghiusa sa United Church of Christ in the Philippines pinaagi sa Basis of Union sa 1948. Daghan kami mga pag-ampo Ginoo, maulay among kalipay nga ang mga kabataan sa tanang dapit mamatuto. Ang mga kabuhian sa tanan hugna nining among nasod magalambo ug magauswag. Ang mga kahingwaan sa mga mangingisda, mag-uuma, mga empleyado, mga professionals ug mga negosyante, magalambo sila Ginoo ug ang among pangagamhanan magasuporta ug magadumala niini diha sa imong pulong ug sa imong kaalam. Kini ug uban pa namo nga pag-ampo ug pagday sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Let's open our hearts and minds as we listen to the Word of God taken from the Gospel of according to Matthew chapter 20, verses 20 to 28. Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down, asked a favor of him. "What is it you want?" he asked. She said, "Grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom." "You don't know what you are asking," Jesus said to them. "Can you drink the cup I am going to drink?" "We can," they answered. Jesus said to them, "You will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father." When the 10 heard about this, they were indignant with the two brothers. Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many."
ang Diyos nagapanalangin sa iyang mga pulong. Maglingkod.
How great thou art! Pagka nindot gayud paminahon sa maong awit nga atong nadungog. God is good! All the time. It's already February and it's the second month of the year. Wala na ito pamalandunga nga Feb naman di ay. Uy, Pasko na po, ugma. Hapit na naman ang 2026. And it is also the time that I'm starting to serve you as one of your pastors in this beautiful church. Maybe only few people din sa atong simbahan ang nakahibalo sa akong story. Siguro ang dito lang naka-appeal sa Pastoral Call Committee ang nakadungog sa mga istorya. I graduated in Mindanao Institute dugay ng panahon 2024. 2004, 24 noon. 2004. At that time, ang among director si Pastor Noel sa MI. I graduated salutatorian batch 2004 sa Mindanao Institute. And after that, I went to Manila and studied Bachelor of Science in Nursing sa University City of Pasay or Pamantasan ng Luzon ng Pasay. However, in my second year, I felt something is bothering me at that time. And someone is calling me for something. My second semester for my bachelor's degree in nursing, I eventually stopped and decided to enroll in Bible College. And I went here in Light and Life Bible College. Nga nung Light and Life man. October naman gudto, niya wala na conference sa UCCP. And actually, ang senior pastor sa Free Methodist Church, Butuan, is my uncle, Reverend James Panyamugan. Ang mga Free Methodist, kasagaran diha ang mga pastor, mga Panyamugan pod. Maunang, naka-eskwela ko sa LLBC. Eventually, walay nag-support nga local church tungod lagi kay LLBC man. So ang akong mga ginikanan lang yun ang nagpa-eskwela sa akua diha sa LLBC. Pero kay ang kasing-kasing lagi nato UCCP, nagdahom ko nga makapamuhat yun sa simbahan sa UCCP. O third year ko sa Light and Life Bible College, insakto nga ang among pastor sa UCCP del Pilar, si Reverend Carmelito Mero. Mauning kaning duha, dili ni sila burag new para sa ako. Both of them are my mentors. Dili lang nahibaluan nga kini silang duha ang mentors alang kanako. So Pastor Mero asked me kung pwede ba kong mo eskwela sa TEE. Nagka-classmate gud mi dito sa Surigao sa Union Theological Seminary ug ni-apply ko sa ADC as one of lay pastors, di ba pastor? So nagkaoban mi ni Pastor Liling dito sa TEE. Pero eventually, wala yun siya na realize tungod kinaay mga butang nga nakapababag ni Adto. Nakaundang ko sa TE, ug nibalik ko sa LLBC, ug ni-graduate ko sa Bachelor of Theology sa LLBC. Ug tungod lagi kay dili magyud ko dawaton sa UCCP, kay LLBC man lagi ko no. So, wala po ko nagpa-assign sa Free Methodist, kay dili magyud ko Free Methodist, UCCP magyud ko. Eventually, I work in business world. I work in Makati sa business conferencing. I don't know if you're familiar with this job. Actually, I work as a lead operator for a conferencing example. If JP Morgan Chase and Company in the US will handle their conferences, like 10,000 employees all over US, I will be the one who will facilitate their conference called via WebEx or over the phone. Or most nga kasagaran gud ko ma-assign is lead operator for the World Bank. Mao nang kasagaran nga akong madunggan nga mga conferences, mga world leaders o mga businessmen kung unsa ang pag-lead diha. Mo nang mingon ko, welcome to the conferencing center. Magana ra ta ang tingog. So wala kay nga Pilipino ra dito nagtistorya. Niya ang mga naminaw 10,000 ka mga tao, mga world leaders. And I work in the business world thinking nga importante gayud ang pag-handle ni ana mao man gani pod nga I met my girlfriend, American girlfriend, because she was assigned as their company's director Asia Pacific dito sa Manila.
And I was immersed into the business world and thinking what leaders should do and how to do it. Working in the business world, I attended leadership seminars and I work in the secular realm. My company invested in developing leaders eventually. Now that I am in the ministry, I am also dreaming and desiring that we can develop not just us as ministers, but we can develop leaders especially for our youth. However, nowadays churches are lacking and very actually poor in developing leaders, and we lose a lot of people because they don't find things that they can be interested upon o wala yun sila in their development. That is what I think. This is actually what I think should be our mindset. Followers of Jesus should be the best leaders in this world. Why? Because Jesus is the greatest leadership model of all time. Dili dapat mapildi ang simbahan sa business world. Pero ngano man nga kita, ingon nga iglesia, pildi man niini nga party sa atong mga kinabuhi. Raise your hand if you are a leader. Hands up ang mga leader. Kung leader ka sa imong kaugalingong nga paglantaw, raise your hand. Wa may ni raise og hand. Okay. Naay mga pipila. Pero most of you didn't raise your hand. Maybe because you think that being a leader is actually just a position or a title or a badge or a label. Mao ni atong paglantaw, being a leader, katong naatay title, katong naatay position, katong naatay label, katong naatay badge. But what leadership in its very core and essence, unsa man gayud ang meaning sa leadership? Kaya usahay wala nato kini masabtan. Kaya ang ato laging paglantaw, leadership is just a possession, a title, a label nga atong gidaladala. But leadership is actually influence. If you have influence, then you are a leader. Mo nang walay exempted dapat kanatong tanan dinhi. Every one of us, every one of you is a leader. Kung mama ka or mother ka or father ka, naa kay influence sa imong mga anak. So leader ka. Kung CYF ka karon, naa kay influence sa imong mga peers or sa imong mga higala. Pwede kang mahimong leader. Kung senior citizen na ka, mayon naka-ID naman ko leader, pastor, kay retired naman ko. No. Actually, kamo nga mga grandparents, gitan-naaw mo sa younger generation as their guide kung unsa ang tanang buhaton diha sa ilang kinabuhi. Then you are an influence bisan sa imong mga apo, sa imong mga anak, sa imong palibot. Samtang nabuhi kita nini nga kalibutan, if you still have influence, then you are a leader. And kinsa man ang pinaka-influential nga tao sa tibuok kalibutan? No one else more influence than our Lord Jesus Christ. He is the greatest influencer. Kung naay mga influencer sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, mas grabe ka influencer ang atong Ginoo. The world today keeps track of its year from based on BC, before Christ, and AD, the day or Anno Domini, the year of our Lord. Ang pinapud ka sikat kaayong holiday sa tibuok kalibutan unsa man? Two most popular holidays in the world is our Christmas and Easter. Maong ang impluwensya sa atong Ginoong Hesukristo is phenomenal.
wala gyoy makasundog nganha kaniya. Maunang kita mga igsuon, dinhi sa atong simbahan, we need to stop looking to the world models nga atong gitanaw diha sa ideolohiya nga mga paglantaw. Sometimes we are focused on capitalism, we are actually inclined to communism, or we are thinking about Marx ideology, and we stop looking into the model that Jesus is presenting to us. We mostly think on humanistic ideology and we stop the leadership model of our Lord Jesus Christ. That's why nganong nabuhat man ni sa atong Ginoong Jesucristo. I remember Proverbs chapter 4 verse 23 nagaingon, above all else, guard your heart, because everything that your hearts desire, you will do it. Maunang bantayan nato di ay ang atong mga kasing-kasing. That's why when we talk about leadership, it should be from our heart. What's your motivation nganong nagbuhat man ka niini? Sa atong panahon karon, we are so focused on what to do as a leader, how to do or how to become a good leader, what to do so that mahimutang maayong leader. And we forget the why we do it. We need to start from the core. Kaya kung dili nato makuha ang heart sa leadership, everything else will fail. Bisa pagkahibalo ka how to do it, what to do. If your why is questionable, then everything else wala kini bili. If you are wrong from the core, everything else will fall. When I started thinking about this, because this is my first sermon as an officially as your pastor here in church, in the church, I'm thinking about this leadership nga atong paglantaw diha sa atong iglesia. There were actually two types of leadership motivation nga atong makita diha sa usa ka leader. First, a responsibility-based leadership. Kini nga klase nga motivation sa leadership. You feel like you have the responsibility to serve the people around you. Kanang bation yun nimo nga kinahanglan gyud kang mo serbisyo sa mga tao nga nagpalibot kanimo. Second motivation is a reward-based leadership. Kini nga klase nga leadership, you think that you will be rewarded on whatever you do for them. So naagi kalaina no? Ang responsibility-based leadership o ang reward-based leadership. Kung atong lantaw ng atong Ginoong Jesucristo, Jesus' mode of leadership is a responsibility-based leadership. He is leading with a heart to serve. He is not looking for a reward because he is serving. He is doing it because he had a heart to serve. That's why, my friends, when you bend yourself to serve, God can lift you up to lead. Again, when you bend yourself to serve, God can lift you up to lead. Sa atong gibasa ganina nga text, Matthew chapter 20 verses 20 to 28. At the end of the life of our Lord Jesus Christ, ang iyang mga disciples, iyang yung ginatudluan kung unsa ang leadership alang kanila. Apan ang iyang mga tinunaan, wala sila makasabot kung unsay buot nga ipasabot sa atong Ginoong Jesucristo. Kung unsa gayud ang pagbuhat
diha sa ministeryo. Kay ilang paglantaw nga si Jesus mahimo gayong hari og mabuntog gayud niya ang mga Romanhon nga nga sila under. Mao bitaw sa dihang ningon si Jesucristo nga mamatay sa si Pedro di siya musugot. Kaya na, di ay laging mindset, dili na mao ilang mindset. They believe that Jesus as the Messiah, the earthly king who will rule the world and they want the perks out of it. Nagtuo sila nga kung mahimo ng hari si Kristo, gusto silang makuha ang mga perks and mga benefits ug ang ilang makuha diha kanila. Mao dihang sa atong nabasa nga istorya, two of the disciples, brothers, James and John, nagdala sa ilang mama. Mga millennials siguro ni si kanang James ug John kahilig magdala og mama. Gini nga mga tuig, no? Kung atong mabasa diha sa verse 20, the mother of Zebedee's son came to Jesus with her sons and kneeling down, niluhod siya ug nangayo siya og pabor ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ningon siya, grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. Nihangyo siya nga kung mahimo ng hari si Jesus, ang iyang anak nga isa naas right hand, ang iya pong anak naas left hand. Naagyo gihapon daay ning mga padrino system sa una, no? Hangyo-hangyo nga dapat kani akong anak mo'y mutaas. Mao ni gibuhat sa inahan ni Juan og ni Santiago. Niingon si Jesus, sure na ba gyud kas imong gipangayo? Kay sa katapusan nga panahon sa kinabuhi sa atong Ginoong si Kristo, naay duha ka tawo sa iyang left ug right. Maong gipangutana niya si ang inahan, sure na ba gyud kas imong gipangayo ang imong anak naas left ug ang isa pod naas right? Kay nakahibalo nga atong Ginoo nga sa end sa iyang kinabuhi, ang duha ka tawo nga naas iyang kilid sa wala ug sa tuo, namatay kauban kaniya. Mao bitong niingon siya sa bersikulo 23, can you drink the cup I am going to drink? Ang sila pod nga mga hanaw-hanaw, wa kay bao, niyo siya, yes, we can. Hawara, o mas kasabot. Kay ilan laging paglantaw nga, pag mahimo kang hari, ang mga benefits, ang perks nga among makuha, imong ihatag sa amo. Mauning ang inahan, ingon siya nga, ang akong anak mo hinaswala, ang akong anak mo inaasa tuo. Pero wala silang makasabot. Jesus said to them, ningon siya, indeed, makasinati gayud kamo sa cup nga akong pagaimnon. But to sit at the right or left is not for me to grant, because these places belong to those for whom they have been prepared by my Father. So dili gud sila gud ang mabutang sa left ug sa right. Mao gitanaw sa tong Ginoo kay tinuod man gyud sa iyang kamatayon mao man ni nahitabo. Og sa dihang ang napulo ka mga tinun-an pagkadungog nila nga nagpasipsip ning duha ka magsuon, nangasuko sila. Mao biton ingon sa verse 24, when the 10 heard about this, they were indignant with the two brothers. Kay gusto man pud sila'y mag-unag sipsip sa atong Ginoo. Kay gusto pud nila makakuha sa perks and benefits kung mahimo ng hari ang atong Ginoo. Diha, Jesus called for a leadership conference, a leadership meeting. Nagpa-council meeting down siya sa iyang 12. Verse 25, Jesus called them together. Nagpa-meeting ang atong Ginoo and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. This is the worldly mindset of leadership. Katong klase nga mga leadership nga gustong maghari-hari ug mo impose og authority
over you. That's what Gentiles are doing. Nan, kung inyo nang makita, dili ka na Jesus model of leadership. Klaro ang bersikulo. This is what the Gentiles do. Ang mga hintil, makasayod sa kamaturan, kanang mo exercise og authority tungod kay kining duha ka Greek word, to lord over them and to have authority over them. It starts with the Greek word kata, meaning to step under. Tamakan ka para mutaas sila. And this is what our Lord Jesus Christ was condemned. He condemned this one. This type of leadership. Kay kalibutanon kini. Kini nga klase nga leadership. Mo bitong sa bersikulo 26 niingon siya, not so with you. Ang iyang mga tinunan nga nangayo sa perks and benefits kung mahimo na siyang hari, ningon siya, dili kini alang kaninyo. Naghatag og alternative ang atong Ginoo. Ningon siya, instead, whoever wants to become great among you, you must be a servant. A servant meaning you are willing to serve to others regardless sa imong kaugalingon nga kalipay. You are willing to serve. We need a servant leader. We don't need an authoritarian leader. We want the Jesus model. Dili ang humanistic ideology model. This is what the Lord told us. Then, aside from being a servant, you must first be a slave. Unsa man ang pag-slave? Meaning, you need to obey to your master always, no exemption. And that is a slave to Christ. Obey whatever He commands you to do. There's a big distinction between a Gentile type of leadership and the Jesus type of leadership. I don't want you to lead just because you get something out of it. Jesus is giving an alternative, and this is the model that we want in this church. We need servant leadership because this is not an option. This is a mandate from our Lord. This is not a choice. This is a command. Nguningon siya, this is not for you. Nga mo exercise og total authority and lording over your people. This is not the type of leadership that the church should impose. What we need is a servant leader and a leader that flows the heart of love, forgiveness, and mercy. It is very difficult to lead a church if you don't have the heart of Jesus. That's what I said earlier. If you miss the core, bisan pag maayo kas what to do ug how to do, if your why is a failure, everything else will fall. That is why we as a church, we need to understand why we do our service. Tungod ba kay mag-glorify ta sa kung kinsay taas sa ato?
Maong ni-impose tag authority kay naatay pa sipsipan? Or nibuhat na ni ani tungod kay naatay gugma sa pagserbisyo sa iyang katawhan? This is the question that this church should fight. We need to understand the message. It is very clear. This church need servant leaders. We need to follow our master, not the master outside of Jesus. Let's pray. Thank you, Lord, for reminding us that we are called into the mission as servant leaders. Help this church. Help us, Lord, to be motivated with a responsibility-based leadership. And that is not about ourselves will be lifted, but it is your holy name should be lifted. How great thou art. In Jesus' name, amen. God's word call us not only to hear but to respond. Let us offer our gifts, our time, our tithes, and our lives in gratitude for all God has given us. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. You made the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. You made the way one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now and then. Pushing and shooting that crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet
Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. You made the way one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. You made a way one day at a time. Lord, help me today. You made a way one day at a time. Ginoo, salamat kayo Ginoo sa nadawat na mo nga mga panalangin nga nakashare sa imong buluhaton. Nagampo ko Ginoo nga kini makatag og dugang suporta nining maong simbahan. Ginoo, kining tanan ang gipay kasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga igsoon, atong sa ulugon karon ang sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon, apan kinahanglan nga walay bisan usa nga muambit niining balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsulon o walay pagtuo kang Kristo. Kinasing-kasing ang tanan gidapit kadtong nangita kaniya nga mapaubsanon nga muduol sa iyang talad. Salig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron motubos sa tanan, dili gayud mo sa likway ni adtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsulon. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoo. Ngari kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako. Kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamo kapahulayan sa inyong kalag. Atong hinumduman uban ang pagpasalamat nga ang atong Ginoo nagahimo niining balaang panihapon aron buhaton ang walay katapusang
handumanan sa iyang pagpakamatay alang kanato. Usa kini kapasalig sa iyang walay kamatayong gugma nga mao ang higot nga nagabugkos kanato uban kaniya ug sa usag-usa kanato ingon nga mga sakop sa iyang lawas. Magampo ta. O langit nun, namong amahan, nasayod ka sa tinaguan sa among mga kasing-kasing. Naghatag ka gahom sa mga may kaluyahon. Dawata ang tanan nga na adinhi sa pagsimba. Dasiga kadtong nagadayeg kanimo og ila unta gayud ibutang sa ilang kasing-kasing ug hunahuna ang imong pulong sa among pagduol dinhi ning sagradong talad sa handumanan nga balaan. Ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron katagan niya kami og bag-ong panan-awon o gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Sa ngalan sa among Ginoo, Amen. Mga igsoon, gibuhat nato kini pinasubay sa mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo aron sa paghandom kaniya. Nga sa gabii, sa pagbudhi kaniya mikuha siya og pan ug sa ingon iya kining gipasalamatan ug iya kining gipikas-pikas ug siya misulti, mao kini ang akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo. Kaon kamo niini sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa. Ug sa samang paagi human sa pagpasalamat siya miingon, mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Inom kamo niini sa akong handumanan. Nagapadayon pagtudlo kanato ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo pinaagi kang Pablo sa iyang pag-ingon. Sa matag kaon ninyo nining pan ug inom ninyo nining kupa, inyong gisangyaw nga ang Ginoo nagpakataw. Mitugyan sa iyang kinabuhi sa pagkamatarong sa sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. Nagpakamatay, gilubong ug nabanhaw. Ug bisaad nga siya mubalik pag-usab. Dalaygon ang Dios sa iyang buhat sa handumanan. Ang talad andam na alang sa atong panagambitay. Lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Atong mga igsuon mo kabante sa atong kaon kamo kini mao ang lawas ni Kristo nga gibahin-bahin alang kaninyo. Buhata kini sa handumanan niya. Ang bino mao ang saad ug pasalig nga kamo idawat sa pinaagi sa dugo ni Kristo nga iyang giula aron mapasaylo ang inyong nga sala. Inom kamo tanan niini.
sa kapasayloan sa sala. Lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Kanla. Among kalipay sa pagpasalamat kanimo o among Dios sa among panagtigom o pagdawat sa imong lawas ug dugo. Nagpasalamat kami tungod sa imong kamaluluyon ug kaayo nga kami kanunay nimong gipahinumduman. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop sa iglesia ang lawas sa imong anak ug pinaagi sa paglaom mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busa hop nga kami sa imong grasya nga walay pagkubas aron ang kinabuhi ni Hesus makita dinhi sa among kinabuhi ug ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Amen. Good morning sa atong tanan. Subay sa ato ang giaproban sa Church Council karon ang adlaw nga atong sugdan ang ato ang budget hearing. Sama sab sa aproban sa council atong ipresentar sa kongregasyon ang ato ang budget for this coming EY 2026 to 27. Amo lang ihatag kaninyo subay sa gihatag nga authority sa atong chairperson nga atong i-present ang mong budget. Then kung naamoy mga pangutana or amendments nga gusto buhaton, while mag-breakfast ta ato lang padayonon dito, no? So, proposed budget for the 2026-27, they are the assumptions for this proposed budget. The proposed amount in the tithes is increased by 14.25% compared to previous budget in amount of 3 million. In pledges, account is being added is one of the income on this amount of 248,392. Letter C, offering. Proposed total amount of offering account increased by 10.42% compared to previous approved budget in the amount of 572,000. In donations, we have a proposed amount of donations like children's Christmas celebration increased to 25% in the amount of 25,000. Proposed amount in the donation of legal fees is increased by 47% or amount of 50,000. Proposed allocation in the donation for 97th founding anniversary of the church in the amount of 20,000. Proposed allocation in donations for Bible training course in the amount of 240,000. Proposed amount in the donation of the church ramp is increased by 58%
in the amount of 300,000 since we have earnings from our proceeds for our concert last December. Proposed amount in the music instrument in the amount of 200,000. While in our expenses, these are the following assumptions. In the personal services, basic 13-month pay, salary increase in staff is being implemented in accordance with the latest dollar memorandum wage order, which is 475 per day. Provision for service of youth pastor is being allocated. Number 2, employee benefits. Dry bill meal allowance is increased from 150 to 200. Office representation allowance is allocated for 300 pesos per week. Letter B, maintenance and other operating expense. Supplies and materials, provision of office supplies, increased by 56% in amount of 25,000 because of the allocation for the reproduction of the liturgical supplies, and accounts herein is transferred. Utilities, the lights, water is also increased by 108% and 400%, or the amount of 50,000, 100,000, and 30,000. Miscellaneous expense, ato po ning gidugangan by 50%, and the capital outlay allocation for the church ramp is decreased to 16.6%, kay naa naman tayo na kabot nga income sa atong concert. Allocation for the church project 10% provision is decreased to 25%, or in amount of 150,000. CSRD and related concern. Allocation for the church meeting increased by 16.66%, or 30,000. Christian witness and service, faith journey. Allocation for shut-in, Christmas gift is increased to 50%, or 15,000 in amount. Evangelism and church development, allocation for evangelism is decreased to 2.4%, or the amount of 30,000. Christian education and nurture. Children's ministry, snacks is allocated. Church celebration activities, allocation for breakfast, fellowship, increased to 17.73%. CN supplies and materials, allocation of communion paraphernalia, increased to 25%. Youth and music ministry, choir snack is increased to 30%. Choir conductor love gift is allocated in the amount of 10,000 for every special occasion like Holy Week, Christmas, and New Year's celebration. Youth ministry, snacks for youth, Bible study, allocated in this budget. Monthly fellowship enhanced is being allocated for the youth. Allocation for youth Sunday is increased to 100% in the amount of 5,000. Kids praise is allocated in this budget also. For this year, we have a total income of 5,656,827 pesos. Mao lang to ang ato ang proposed budget for this year, atong meetingan dito or og namoy mga suggestion nga idugang. Mayong buntag, dalaygon ng Dios. As we sing the hymn of dedication, naatay basket diri para sa atong special offering, para sa atong assistance sa Tagaluson nga nasunugan. Thank you. Without one plea, the goodbye
dili pa ta magampo og benediction kung ipahinamduman katong mga batanon nga magapadayon kita human sa breakfast karon buntag sa confirmation class dito sa Pakot Hall CDP. Human sa breakfast karong buntag dunay confirmation class para sa mga young people na mo join sa atong simbahan. Let us pray. Salamat o Dios ni ining maanindot nga adlaw og sa mensahe nga imong gipaabot kanamo nga diay ang tinuod nga Kristohanon moalagad gayud mohatag sa iyang kinabuhi sa iyang tanan alang sa himaya sa Dios. Hinaot kini matisok sa among mga kasing-kasing sa magabuhat kami sa tinuod nga serbisyo o ministeryo sa among Ginoong Hesukristo. Ug karon ang gugma sa Dios nga nagbuhat sa tanan ug naghatag kanato sa tanan gikinahanglan. Ang kalinaw sa Dios nga gihatag pinaagi sa kapasayloanan sa sala sa atong Ginoong Hesukristo didto sa krus nga nagbayad sa atong mga sala. Ug ang gahom ug presensya sa balaang espiritu nga naghatag kanato sa lain-lain nga talento, lain-lain nga kahimuan, aron nga ang iglesia matipok ug mausa, aron gamhanan nga makahimo sa paghimaya sa Dios. Ang Dios, Amahan, Anak, Espiritu Santo, magauban kaninyong tanan, karon ug hangtod sa kahagturan. Amen. Maayong buntag sa tanan ug happy Sunday.